Magandang umaga po! Tayo pong lahat ay tumayo at awitan po natin ang ating Panginoon ng may galak sa ating mga puso. Yes, Lord! May galak, may tuwa, may ngiti sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sigaw, at papuri para
Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Kapag kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Kapag kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord. Tunay nga na langit ang aming nadarama, Panginoon, sa tuwing ika'y aming sinasamba. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na punong-puno ng galak ang aming mga puso sa umagang ito dahil ikaw ang aming katatagpuin, Panginoon. And today, Lord God, lumalapit kami sa iyo, Panginoon, at ibuuin mo, Panginoon, ang mga pusong basag, Lord God. Puso namin, Panginoon, ng puno ng pag-aalinlangan, puno, Panginoon, ng sakit, Panginoon. We know, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, ng Diyos na makakabuo, Lord God, sa aming mga buhay at sa aming mga puso, Panginoon. And as we sing this song again, Lord God, as we sing this song, Panginoon, binibigay namin ng buong puso namin, Lord God, sa iyo, Panginoon. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako Jesus, ika'y nariyan. Muli po. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin, di maintindihan,
Yes, Lord. Tataas namin ang aming mga kamay, Lord God, as a sign of surrendering our lives to you, Panginoon. Sa ating natunay, o ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Yes, Lord God. Patuloy na maghari ka sa aming mga puso at sa aming mga buhay, Lord God. At Lord God, patuloy kaming lalapit sa iyong presensya. Patuloy kaming naawit, Panginoon, sa iyo nang may galak sa aming mga puso, Lord God, because you deserve it, Lord God. And Lord God, I'm praying, Lord God, na pakalinisin mo aming mga puso, Lord God. Tanggalin mo yung pag-aalinlangan, Lord God. Yung takot, Panginoon, at punuin mo to, Panginoon, ng pagtitiwala at pagmamahal sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa bawat pagsubok. Dahil alam namin, Panginoon, na kami magtatagumpay dahil ikaw ang aming Diyos. Ang Diyos na nagtagumpay na sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Lord God. We give back all the praises, the honor, and thanksgiving that you deserve alone. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. A blessed Sunday po ulit sa ating lahat. At salamat po sa Diyos, nandito tayo. At umpisahan po natin sa isang panalangin. Tayo po ay tumayo. Galang po natin ang ating Panginoon. Ibigay po natin ang pinaka-the best sa araw nito. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos na aming pinagsusukuan ng buhay. Kayo po ang Diyos na laging mabuti. Kayo po ay ang Diyos na laging tapat, Panginoon. Kayo po ang makapangyarihang Diyos. Ang Diyos na maibigin, Panginoon. Ang Diyos na nagpapagaling. Ang Diyos na nagbibigay ng restoration sa amin, pagpapanumbalik. Ang Diyos na mapagpatawad, O Lord God. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo, Lord God. Nagpapalinis sa iyong banal na dugo na nabubuhos sa Kalbaryo. Lord God, samahan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. At kayo lamang po ang aking maitaas, Panginoon. Kayo lamang ang aking maparangalan. Magpakahayag-hayag ka po sa bawat isa, sa puso ng bawat isa, Panginoon. Mangusap ka po, Lord God. At Lord, ang lahat ng aming mapag-aaralan ay magpapalakas sa amin, magagamit namin sa araw-araw naming pamumuhay.
at magbibigay ito ng maayos na relasyon sa iyo. Magpakatatag kami, Panginoon, sa lahat ng mga pinagdadaanan namin bilang isang mananampalataya sa iyo, Lord God. Mangusap ka po sa puso ng bawat isa. Buksan niyo po ang aming spiritual eyes, spiritual heart, spiritual mind, Panginoon. At akong gagamitin mo, Panginoon. Lukuban niyo po ako ng inyong santong espiritu, Panginoon. At ang lahat po ng aking mga sasabihin, Panginoon, ay manggagaling sa iyo lamang, Panginoon. Lord, thank you so much, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Isang pribilehiyo na kayo po, Panginoon, ay mapaglingkuran ko, Panginoon. At alam kong hindi ako karapat-dapat, ngunit sa pakikipag-isa ko po sa iyo, Panginoon, ay ginagawa mo po kaming karapat-dapat, Panginoon. At kami ay ginagamit mo, Panginoon, sa iyong pagpapalaganap ng iyong kingdom dito sa lupa, Panginoon. Lord God, maraming salamat po. Samahan niyo po kami, Panginoon. Lukuban niyo po kami ng iyong Santong Espiritu. At ang lahat pong ito ay para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, Amen. So, ang ano po natin, ang ating pong pag-uusapan ay yung magpakatatag na may galak. So napakaganda po yung itong salamat sa sa ating music team, no. Ang kanilang mga kinanta kanina ay talaga namang nakaka-uplift na, no? Nakakatulong na para tayo ay madala sa pagsamba, madala sa, kumbaga, maihanda yung ating spirito sa ating pag-aaralan related. So, yun po, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Magpakatatag tayo na may galak. So, yan po yung title. Sabi nga, bakit kailangang magpakatatag tayo na may galak? So, yun po yung aalamin natin sa ating pag-aaral ngayon. Bakit kailangang magpakatatag na may galak? Ang teksto po natin ay sa Santiago 1:2, sabi po, basahin niyo po sa isip niyo lang. Babasahin ko po sa inyo. Sabi po, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sa 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So, yun po, no? Muli, glory to God po. At sabi nga, nasa tema pa rin po tayo ng I Restore. Restore means panumbalikin or ipanumbalik. Sabi nga, ang tanong, bakit? Bakit kailangang panumbalikin? Bakit kailangan ipanumbalik? Ito ba ay nawala? No? Nawala nga ba sa atin yung galak sa ating mga puso habang dumadanas tayo ng problema? No po? Sabi nga, ito ay pwedeng reminder sa atin, paalala, no? Kung nasaan ba tayong estado ngayon ng ating buhay. Siyempre, hindi ko naman po alam ang bawat isa kung sino yung dumaranas ng pagsubok. Pero ang alam ko lang po, no, lahat tayo dumadaan dyan. Hindi po tayo exempted. No? Kahit tayo sinasabi natin tayo ay anak ng Diyos, tayo ay ang favor ng Panginoon ay nasa atin, hindi po natin masasabi na wala tayong pinagdadaanan. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Maaaring ito ay problema sa pamilya, dumadaan tayo sa ganon, problema sa asawa, sa anak, sa kalusugan natin, no? Minsan may ganon tayong yung meron tayong problema na sa kalusugan natin na siyempre pag kalusugan finances, di ba? Problema na yon. And then yung nararamdaman nating sakit. Alam niyo po yung nararamdamang sakit ng isang tao, hindi po natin masasabi kung gaano kasakit yun. Kaya,
Ayun po. Lalo na po, no, yung talagang masakit na masakit. Kaya po itong pag-aaralan natin na magpakatatag tayo na may galak. Kasi po, ipapaalala sa atin ang salita ng Diyos kung paano natin, sabi nga, paano natin dadaanan itong mga bagay na ito. Na kahit na sa panahon na kahit tayo ay umiiyak, pwede po bang magalak habang tayo'y umiiyak? Kasi iba po yung feelings, di ba? Iba yung pakiramdam. Iba, kasi nilagyan tayo ng Diyos ng joy sa ating mga puso. Nilagyan tayo ng Panginoon sa pananampalataya natin sa Kanya. Nilagyan niya tayo ng pagtitiwala. So yun po ang gusto ng Panginoon na makita sa atin. No, habang dumadaan tayo sa pagsubok. Yun po. Sabi nga po, no, kung nawala man po yung galak sa ating puso, ang maaaring pong makapanumbalik din ito ay ang Panginoon din po, no. So, nanaisin natin na manumbalik, syempre, pero ang makapangyayari pa rin po ay ang Panginoon. No po? So, yon. Bago po natin balikan yung ating teksto, basahin po natin ang Roma 8:28. Sabi po sa Roma 8:28 ay, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, hindi po nga tayo exempted sa mga pagdurusa. Pero po, kahit hindi tayo exempted, andoon po yung pangako ng Panginoon. Lagi po siyang nakaalalay sa atin. Patuloy na kumakalinga. Patuloy siyang kumakalinga sa atin at nag-iingat sa atin. Alam ko po, nararamdaman natin yan. Nararamdaman naman natin yan, no? Na hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Sabi nga, hindi lang sa lahat ng bagay, sa lahat din ng oras, panahon at pagkakataon, ang Diyos ay gumagawa kumikilos sa atin, sa buhay natin, no, na para sa ating ikabubuti. Kumaga hindi niya talaga tayo iniiwan. Sabi nga, hindi lang minsan, kundi sa lahat ng oras. At ang masasabi ko po, wala pong sandali na ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo po ay hindi mabuti. Lagi po siyang mabuti. Kahit po dumadaan tayo doon sa mga pagsubok, dumadaan tayo doon sa mga sakit, dumadaan tayo doon sa problema, ay ang Diyos po ay laging mabuti sa atin. Sabi nga, wala pong ang Diyos na wala siyang ipinangako sa atin na hindi niya tinupad. Lahat po yan tinutupad niya. No po? So, by the way po, yung Santiago 1:2 hanggang 4, bigyan ko lang po kayo ng background about dyan sa Bible verse na yan. No? Pero iyan ay ginagamit natin, pampalakas po ng ating loob. Pero originally po, yung Bible verse ng Santiago, yan po ay ginamit ni Pablo Santiago. Apostol Santiago po, no? Kasi nung time na yan, sila po yung mga unang Kristiyano na pumunta po sa iba't ibang lugar para po mag-share ng Word of God. So sila po yung pumunta sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin, nakipamayan po sila sa iba't ibang lugar para po mag-share ng Word of God. Isipin niyo po na pumunta sila sa iba't ibang lugar, syempre kailangan nila ng trabaho, kailangan po nila ng negosyo. Kasi paano sila makikipamuhay doon kung wala po silang hanap buhay? Kailangan nila ng hanap buhay. And then at the same time po,
at the same time, kailangan nilang i-share yung Word of God. So, kailangan nilang i-share yung Word of God na ang Word of God po na dala-dala nilang isinishare nila ay hindi po katulad ng pag-share natin ng ngayon na parang, alam mo yon, nervyos lang ang kalaban mo pag sinishare mo yung Word of God. Sa panahon po nila, pag sinishare po nila yung Word of God, ang katimbang po nun ay buhay nila. Sila po ay mahahatulan ng kamatayan pag i-share po nila yung Word of God sa ibang bayan. So yun po yung ano po nun, ang background po talaga niyan ay ganun po. So isipin niyo po kung gaano kahirap ang dinadanas po nung Kristiyano nung panahon po na yan. Hindi yan katulad ng dinadanas natin na ngayon na mahihiya ka lang, nervyusin ka lang. Yun lang ang kalaban mo pag nag-share ka ng Word of God. So, kaya po itong Santiago 1:2-4 ay sinulat po ni Santiago para po palakasin ang mga Kristiyano po nung araw ma-share ang Word of God. So, yun po na itong salita ngayon ay ginagamit natin upang palakasin din po yung ating loob. At para tayo po ay maging matatag po sa ating mga pinagdadaanan. So, ito babasahin ko po ulit yung Santiago. Santiago 1:2-4. Sabi po, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sabi nga po kanina, no, sa lahat ng nangyayari sa atin, lagi pong may mabuting dahilan po ang Diyos sa bawat pangyayari. Po, sa Romans 8:28 po, no. Ang pinag-uusapan po pala natin ay pagsubok, no? Gusto ko lang po ng malinaw kasi minsan tayo hindi po natin na-identify yung pagsubok at yung consequences, no po? So, linawin po natin yung pagsubok. Sabi po, ang pagsubok ay nararanasan kahit na ikaw ay sumusunod sa Diyos. No po? Yun po yun. Yung mga bagay na hindi natin inaasahan at ayaw nating mangyari sa atin. Pero, nangyayari po yun sa atin. Sabi nga, wala ngang exemption. So, ang consequences naman ay resulta ng ating mga pagsuway. Ano po? So, yun po yun. So, ito po yung example ko ng pagsuway. Ano po? Sabi nga, kapag ba yung nagsusugal ka, tapos na-bankrupt ka. So, hindi naman biglaan yung pagka-bankrupt nun. Paunti-unti na babankrupt ka at naghirap ka. Anong tawag doon? Pagsubok o consequences. Di ba? Makita naman natin bilang nag-aaral ng salita ng Diyos, napakalinaw naman consequences yun. Kasi sumusuway ka eh. Natural may aanihin mo yung result nung iyong mga ginawang pagsuway sa Panginoon. O isa pang example, yung, syempre, alam niyo po, tayong mga tao, pag naisip natin na masarap, gusto natin yun. Diba? So, pag inahinang ka ng pagkain, ayan yung lechon, pero masama sa health mo, kakain ka pa din kasi masarap eh. Diba? Ang sarap talaga. Ang tukso po, hindi yan magpapakita sa atin ng pangit. Siyempre, ang tukso, pag ay nilatag sa atin yan ni Satan, lagi po yan maganda, laging masarap sa ating paningin. So, yun. Latagan ka ng napakaraming pagkain, katulad po kahapon, kami ay kumain ng napakarami. Alas hindi na po namin maubos yung pagkain. Sabi po ni Ate Shirley, pag kumain ka na madami, ang tami yan sa kidney, sa lapay, sabi ni Ate Shirley. So, kaya tuloy kami, nagdahan-dahan na kami, pacing na yung kain. So, ganun po, no. Sabi nga, kung tayo'y magkakasakit, so
yun po yung consequences natin kasi hindi po tayo nagbigay ng self-control sa ating sarili, no? Talagang itinodo rin natin. So, yun. Ayun po yung bilang nga po nag-aaral ng salita ng Diyos, masasabi ko po na alam naman talaga natin. Pero minsan, nakakalimot tayo, di ba? Minsan, binabaliwala natin yung paalala ng Panginoon. Ano po? So, yon. Balik po tayo sa pagsubok. So, ano po ang inaasahan sa atin ng Diyos bilang reaksyon natin sa pagsubok? So, ang sabi po, ang nais ng Diyos, tayo ay magalak at magpakatatag. So, yun po yung title natin, no? Magalak at magpakatatag. Sabi nga, kung hindi natin kilala ang Diyos, kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita, naiisip po natin na pinahihirapan tayo ng Diyos. No? Usually, ganun po yung mga naiisip ng tao na hindi niya kilala ang Panginoon. Ano ba to? Ano ba tong mga hindi matapos-tapos na problema na to? Ganun po tayo mag-isip, no? Pero dahil nga na may paalala naman ng Panginoon, mayroon tayong word na pinanghahawakan, alam natin na ang nangyayari po ay dahil lang po yan ay sa sinusubok tayo ng Panginoon, no? At sabi naman po niya sa Isaiah 55:8, hindi po natin babasahin. Sabi niya, iba yung ating kaisipan, iba yung kaisipan ng Panginoon. So, gusto po ng Diyos ay tayo ay magpakatatag at magalak. Dahil po sabi nga po, no, sa prinsipyo po ng Diyos, ang problema ay isang opportunity na makita natin ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Yun po yung purpose ng Panginoon. Makita natin na ang ating sinasambang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya ay makapangyayari, na kahit anong naisin niya ay kaya niyang gawin. Ano po? At gusto niyang ipakita sa atin na kung paano niya tayo tinutulungan, no? Kung paano niya tayo pinoprotektahan at kung paano siya nagmamalasakit sa atin bilang siya ang ating Ama na nasa langit. Amen. So, sabi po sa Roma 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Sabi po sa Roma 8:37, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, according po sa salita ng Diyos, binibigyan po tayo ng Panginoong Diyos ng assurance, ng kasiguraduhan na tayo ay magtatagumpay. Sabi nga sa Romans 8:37, hindi. Sabi po, sa lahat ng mga ito'y siguradong magtatagumpay. Kayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, papanagumpayin po tayo ng Panginoong Hesukristo dahil mahal niya tayo, dahil yun ang nais niya para sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay laging magtagumpay sa mga pagsubok na ipinagkakaloob niya po sa atin. So, alam po natin yung pagsubok, di ba? So, pagsubok hindi po consequences. So, pananagumpayin tayo ng Panginoong Hesukristo dahil mahal niya tayo. Dahil nga yun po ang nais niya sa atin. So, syempre, lagi po tayong mananalangin na manatili po ang galak sa ating mga puso dahil may salita naman po ng Diyos na tayo ay pinanghahawakan. No po? So, sabi nga, may kasiguraduhan po ang lahat sa Panginoong Hesus. Sabi nga po sa Deuteronomy 31:6 at Hebreo 13:5, no, sabi niya, hindi po babasahin ng buo. Sabi dito, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So, yun po yung panghawakan natin na salita niya. No po. Sabi po naman sa unang Pedro 1:7, sabi po, ang gintong nasisira
ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. So, yun po. Salamat po sa salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Ayun po. Kung babalikan po natin yung Santiago 1:4, sabi po, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So, ulitin ko po yung kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ano po? Pinararaan sa apoy upang malaman kung ang pananampalataya natin ay dalisay. So, ano nga po yung sabi nga po no na yung pong ginto na pinararaan po talaga sa apoy. Yan po ay ginawang example kasi talaga pong yun ang pinakamalapit na description ng paglilinis, pagdadalisay ng isang bagay. No po, yung ginto na pinararaan sa apoy. Sabi po, ang gintong pinararaan sa apoy, paulit-ulit po yan iniinitan. Paulit-ulit. Ininitan, tapos magse-separate diyan yung mga hindi dapat doon nakasama ng ginto, and then ise-separate na yon, iinitan po ulit, tapos ise-separate ulit. Ganun po, paulit-ulit iinitan hanggang maging purong-purong ginto na lang po siya at wala nang halo. Ganun po yung ginagawa sa ginto. So, ganun po yung in-example sa atin na para po tayo, kung tayo ay dumadaan sa pagsubok, bakit pa ulit-ulit itong nangyayari sa akin? May dahilan ng Diyos. Baka inaayos ka, may inaayos sa'yo, o ginagawa kanyang matatag dahil may ibibigay siya na mas higit na kailangan nating managumpay sa mga ganong bagay dahil gagamitin tayo ng Diyos. Sabi nga, kung pinararaan ka sa apoy, alam ng Diyos na ikaw ay kagamit-gamit sa Kanya. So, ganun po yon. So, hangad ng Diyos ang paglago ng bawat mananampalataya. Ninanais niya ang spiritual maturity ng Kanyang mga tagasunod. Gusto ng Diyos na makita niya sa atin ang pananampalatayang hindi natitinag. So, dapat po pala yung, kahit dumadaan tayo sa mga pagsubok, hindi tayo natitinag. Pero syempre, di ba, minsan po, no, dumadaan talaga yung parang dumadaan din po tayo doon sa mga lungkot. Dumadaan talaga. Hindi po tayo, talagang tao nga, mahina. Talagang parang dumadating po tayo doon sa na magtatanong ka talaga. Hindi mo naman siya sinisisi kasi kilala mo nga siya. Magtatanong ka lang, Lord, ang hirap-hirap na, ang sakit-sakit na. Kailan ba ito matatapos? Ganun po yun. So talagang, sabi nga, kaya nga may 1 John 1:9, no? Para po, kasi sabi nga, pag pinanghinaan tayo ng loob, nagkakasala po tayo, no? Nawawala kasi yung, nawawala yung galak. Tapos, nawawala, parang lumiliit o nababawasan yung pananampalataya natin, nakakalimutan natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, na kaya niyang baguhin yung sitwasyon mo sa panahon na ikaw ay nahihirapan. Minsan nakakalimot talaga tayo na, sabi nga, pero yung hindi naman ibig sabihin umiiyak ka, wala na yung galak. No, nananatili yung galak. Kumbaga, i-amplify mo lang sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat, pagpapakumbaba sa Panginoon. So, sabi nga, ang Diyos po ay, lagi niyang hinahangad, ang hangarin niya sa atin po ay ang ating katagumpayan. Lagi pong nakaalalay ang Diyos sa atin at nagtitiwala ang Diyos sa atin na makakaya natin yon. At hindi niya hahayaan na hindi po natin makaya yon. So, sabi nga sa pagtitiwala po natin sa Diyos, lagi naman pong may vindication. No po, yung ibig sabihin yung lagi po nating napatutuhan
napatututuhanan. Yung vindication, yung napapatutuhanan natin na ang Diyos natin ay laging mabuti, ang Diyos natin ay laging dakila, siya ay maibiging Diyos. Na po, siya po ay Diyos na makapangyayari sa lahat ng bagay. So, alam ng Diyos na dapat alam natin na ang lahat na nagtitiwala sa Diyos ay tiyak na magtatagumpay. So, yun po. Maiksi lamang po ang ating mensahe. Ngayon po, ito po ay, magbabasa po tayo ng Bible verses. At nanamnamin po natin itong mga Bible verses na babasahin natin. Ito po ang magsilbing pampalakas po natin ng loob. Sabi po, yung Bible verse po natin na babasahin ay sa unang Korinto 10:13, sabi po, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So, yan po yung Bible verse na sabi natin na makapagpapatatag sa atin. Dahil sabi nga ng salita ng Diyos, hindi niya naman ipapahintulot na subukin tayo nang hindi natin makakaya. Na po, sa halip nga, pagdating ng pagsubok, mararanasan po talaga natin yung pagbibigay ng Panginoon sa atin ng lakas at lagi naman talaga siyang nakaalalay sa atin. Sabi din po sa Isaiah 40:29, isa din pong Bible verse na magpapalakas po sa atin ng loob. Sabi po, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas, Oh, amen. So, salamat po sa salita ng Diyos. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas. So, pangahawakan lang po natin yung kanyang salita. Ano po? At ang tiwala natin ay ibigay natin sa Panginoon. Sabi po sa awit 46:1, sabi po, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. So, yun po. So, meron pa pong isang Bible verse na pampalakas pa rin po natin ang ating loob. Sabi po sa Filipos 4:13, sabi po, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, amen po tayo sa Bible verse na yan. Alam naman natin na hiwalay sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Kaya ang magiging kalakasan lang talaga natin ay ang Diyos. Ano po? Ito po yung mga Bible verses na magre-remind po sa atin na dapat wag po tayong mawala ng tiwala sa Panginoong Diyos. Yan po yung mga magpapalakas sa atin at magpapaalala sa atin na tayo ay manatili sa ating pananampalataya sa Diyos na lumikha sa atin. Sabi nga, laban din kung laban. Laban din lang kung laban. Doon ka na sa panig ng Panginoon. Sa panig ka ng mabuti. Ano po? So, dahil ang Panginoong Hesukristo lamang po ang may magbibigay sa atin ng katagumpayan. At sabi nga, kung hiwalay sa Kanya, wala po tayong magagawa at lalo lang po tayong mahihirapan. Yon. Praise God po. Glory to God po. Napakaigsi po ng ating mensahe. Pero salamat po sa Diyos. I hope po na ito pong mensahe na to ay talagang tumanim sa puso natin, magpaalala sa atin na sa Diyos lang po tayo lalapit. Sabi nga kanina sa kanta, ay yung pusong basag, na tayo ay magpakumbaba sa Kanya. Kilalanin natin na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isuko natin ang ating puso sa Kanya. Ipalinis natin ito sa panahon ng tayo ay nagdududa. Ang Diyos po ang ating kalakasan. Glory to God po. Wait lang po. Sabi po, may we have a resilient joy. Kung nawala man po ito dati, napanghinaan tayo ng loob, hilingin po natin sa Panginoon na panumbalikin ito sa atin sa pagiging matatag. Kalakip nga po ang galak. No po, yun po yung title natin, na nagmumula sa Kanya. Yung galak sa Kanya lang po yan magmumula. No? Sabay-sabay po tayo. Sabi po, I restore
magpakatatag tayo na may galak. Kayo nga po, magpakatatag tayo na may galak. Yun, amen and amen po. Glory to God po. Amen. Tunay nga po na may galak sa ating Panginoon. Amen po ba? As we sing this song, i-pour out po natin yung pasasalamat natin sa Panginoon sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Pagsubok man yan, masaya man yan, pagpasalamat po natin sa ating Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, making sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas ng pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, O Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay
Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Yes, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Yes, Lord, napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Salamat, Panginoon. Sa katugunan sa aking dalangin, sa puso na sugatan, sa mundo na iyong pinahintulutan. Salamat, O Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtuturi mo sa akin. Salamat, O Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtuturi mo sa akin. Salamat, O Panginoon. Salamat. Yes, O Lord God, salamat sa iyo, O Panginoon Diyos. And in 1 Corinthians chapter 10, You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For BPI, for GCash. Take a screenshot of the transaction receipts and send it to, and indicate the following. A grateful heart is a magnet for miracles.